Ye Chen, kailangan mo nang magpagamot. Bakit naging ganito? Napakaraming mataas na kalidad na materyales, secret technique magic, at spirit talismans na pinagsikapan kong gawin. Naging ganito lang. Ang batang baka, Ye Chen, nang marinig ito ay pinagpawisan. Master, Chu Zuan, natalo ko siya. Hay, pwede na po ba akong bumaba ng bundok? Gusto mo pa ring bumaba ng bundok? Hindi ba't nasabi na, kung matatalo mo siya, makakababa ka sa bundok? Sinabi kong talunin mo siya. Hindi sinabing sirain mo siya. Ikaw na batang mapanira. Nasira. Pwede pa namang ayusin. Ayusin ang ano? Alam mo ba kung gaano kahirap hanapin ang mga materyales para gumawa ng profound grade puppet? Alam mo ba kung gaano karaming lakas ang kailangan para gumawa ng profound grade puppet? Hindi mo rin naman ako masisisi. Hindi ba? Hindi ba ikaw ang nagsabing bugbugin ko siya? Nang marinig ni Chu Zuan ang paliwanag ng batang baka, Ye Chen, nagulat din siya. Kung gusto mong bumaba ng bundok, sige na, bumaba ka na. Talagang minamaliit ko pa rin itong batang ito. Karaniwan, kahit ang isang genyang stage ay hindi kayang pabagsakin si Feng Ying. Pero itong mabahong batang ito ay ginawa itong tumpok ng sirang bakal. Mabahong bata, tiyak na sisikat ang pangalan mo sa dachu sa hinaharap. Sa loob ng isang malaking siwang sa bundok, may kulay rosas na ilaw na tumutok patungong langit. Spiritual energy. Nakalabas na rin siya. Ito pala ang lalaking ito. Binuhay ng husto ang halos 1,000,000 inner disciple. At hinubaran pa ang kanilang mga damit. Isa lamang siyang chi condensation stage. Ngunit ang lakas niya ay talagang pambihira. Hindi ito masisiguro. Mas 3 beses na mas malakas ang spiritual energy dito kaysa sa outer sect. Karapat-dapat nga sa pangalan ng inner sect. Talagang hindi maaaring mawala ang mga genyang stage disciple. Myriad Treasure Pavilion. Mayroon din palang Myriad Treasure Pavilion sa inner sect. Subukan kong tingnan kung may mga kayamanan dito. Wow! Talagang magagandang bagay lahat. Ang mahal naman ito. Hayaan na. Tingnan natin ang iba pa. Maganda yung jade bottle na yan. Okay, sige na. 30,000 spirit stones. Hayaan na. Ye Chen. Tama ba? Nagulat ang binata, Ye Chen. Alam niyo po ako, Elder. Ano ba yan? Nakakatakot na sa Henggayu sect. Iilan lang ang hindi nakakakilala sa iyo. Kok. Tama din naman. Kung mamatay man, sisihin mo lang ang sarili mo sa paggawa ng malaking gulo noong pumasok ka sa inner sect. Dumating ka sa Myriad Treasure Pavilion ko. May hinahanap ka ba, Elder Bang? Nandito po ako para tingnan kung may ibinebentang spirit talisman. Ang spirit talisman ay may iba't ibang uri. Ano ang tinutukoy mong uri ng spirit talisman? Yun bang may seal na spiritual energy? Yung uri na inilalagay sa loob ng katawan ng puppet. Ang uri na sinasabi mo ay Gather Spirit Talisman. Mukhang ganun nga. Gather Spirit Talisman ay tanging para sa profound grade puppet. Bakit mo yan bibilhin? Wala ka namang profound grade puppet. Hindi ba? Baka may profound grade puppet ka sa kamay mo. Profound grade puppet. Wala po ako. Pero mayroon akong human grade puppet. Pakitingnan po, Elder Bang. Siya po iyon. Paano napunta sa iyo ang puppet na ito? Kilala niyo po ang puppet na ito, Elder. Ang puppet na ito ay isa sa mga unang puppet na ginawa ng unang henerasyon ng sect master ng Henggayu sect. Dahil sa maraming hindi pa kumpletong kakayahan. Nasil ito. Paano siya napunta sa mga kamay mo? Ito po. Nabili ko po sa Myriad Treasure Pavilion sa outer sect. Outer sect? Kuya ko, bakit nila ibinebenta ang kahit ano? Elder, mayroon po bang Gather Spirit Talisman na magagamit niya? Tanging ang puppet na umabot sa profound grade ang makakagamit ng Gather Spirit Talisman. Ang puppet mo ay human grade. Hindi pa sapat ang tigas ng kanyang katawan. Kahit bilhin mo pa ang Gather Spirit Talisman at magamit niya ang isang profound technique, malaki ang posibilidad na mabasag siya. Kailangan mo nang i-upgrade ang human grade puppet sa profound grade. Bukod pa dyan, ang Gather Spirit Talisman at Profound Spirit Talisman ay kailangang gamitin ng magkasama. Mayroon ka bang Profound Spirit Talisman? Profound Spirit Talisman. Ito po ba, Lintik? Meron ka talaga, Elder Bang. Pakiusap po, turuan niyo po ako kung paano i-upgrade ang human grade puppet sa Profound grade.
Napakasimple nito. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng profound grade puppet at human grade puppet ay ang mga materyales na ginagamit sa paggawa nila. Mas matigas at mas maliksi ang katawan ng profound grade puppet kaysa sa human grade puppet. Para i-upgrade ang human grade puppet sa profound grade puppet, kailangan mong manggahis. Kailangan mong i-refine ang mataas na kalidad na materyales at ilagay sa loob ng human grade puppet. Kung gagawin mo ang katawan ng human grade puppet na kasing tigas at kaliksi ng profound grade puppet, parang na-upgrade mo na siya sa profound grade puppet. Hindi naman ganoon ka-simple. Ang tigas at kaliksihan ng katawan ay isang premyo lang. Sa loob ng katawan ng profound grade puppet, nakaukit ang maraming restriction. Ginagaya nito ang katawan ng isang cultivator. May mga meridian at buto sa loob. Ang Gather Spirit Talisman ay ang kanilang dantian. At ang Profound Spirit Talisman ay ang mahika na ibinibigay natin sa kanila. Kaya nga kailangan mong i-refine ang katawan ng puppet hanggang sa umabot sa tiyak na antas ng tigas at kaliksihan. Dahil kapag ginagamit niya ang mahika, masusugatan din ang puppet mismo. Kung hindi umabot sa pamantayan ang tigas at kaliksihan, malaki ang posibilidad na masira ang puppet. Naiintindihan mo na ba ito? Ganap na po akong naiintindihan. Elder Bang, magkano po ang Gather Spirit Talisman? Bibilhin ko po, 20,000. Niloloko mo ba ako? 20,000 Spirit Stones para gusto mong bilhin ang Gather Spirit Talisman. Bastos ang pananalita mo. 20,000 para pahawakin ka lang ng konti. Pwede pa. 20,000. Masyadong mahal na yan. 200,000 ay mura na nga. Para sa mataas na kalidad na Gather Spirit Talisman, kailangan pa ng 600,000. 600,000. Masyado po akong mahirap. Akala ko dati, ilang daang libo sa kamay ko ay mayaman na ako. Ngayon, mukhang hindi pala. Kulang pa ako ng kaunti. Pero, itong puppet mo, pwede na siyang gumamit ng mababang antas na Gather Spirit Talisman. Pwede rin siyang gamitin ng mahabang panahon. Tinapak ni Elder Bang ang kamay ng puppet. Coke, parang tinatapik ang dalawang steamed bun. Mas malakas na ang tigas nitong puppet mo kaysa sa karaniwan. Pero hindi pa rin niya kayang salagin ang backlash ng secret techniques. Kung gusto mong i-upgrade siya sa profound grade, mukhang napakahirap. Magkano po ang aabutin niyan? Elder, ang mga materyales at iba pa. Hindi bababa sa 80,000. 80,000. HMM. 80,000 Spirit Stones para sa materyales. 20,000 Spirit Stones para sa Gather Spirit Talisman. 30,000 Spirit Stones para sa Profound Spirit Talisman, mga 1,200,000 yata. Bata, marami ka bang Spirit Stones na ganyan? May Profound Spirit Talisman po ako. Kulang lang ako sa upgrade materials at Gather Spirit Talisman. Sa kalkulasyon, kailangan ko ng 1,000,000. Kapag lumakas na siya, mas malakas ang atake. Kung ma-absorb din niya ang liwanag ng buwan at bituin. At ma-upgrade siya sa profound grade puppet. Tiyak na mas malakas siya kaysa kay Feng Ying puppet na iyon. Gumastos ng 1,000,000 spirit stones para makakuha ng profound grade puppet na katumbas ng Genyang stage, kung iisipin. Sulit din. Pera, hindi ba't para gastusin lang? Sige na, subukan na natin. Anong kinakatakutan natin? Elder Bang. Gusto ko ng upgrade materials at gather spirit talisman. Tingnan natin kung paano mo ibaba ng kaunti ang presyo. Akala mo ba namimili ka ng gulay sa palengke? 1,000,000. Hindi kulang. Hindi sobra. Kung hindi po kayang ibaba, pwede nyo na lang po akong bigyan ng alchemy furnace. Anong sa tingin nyo po? Itong batang ito, marunong pumili. Ang alchemy furnace na yan. Kahit ibenta, makakakuha ka pa rin ng 20,000. Hindi ka naman alchemy master. Anong gagawin mo sa alchemy furnace? Pumili ka ng iba. Gusto ko yan. Hindi ko papalitan. Sige na, magdagdag ka pa ng 10,000. Ituturing kong regalo ko sa iyo ang alchemy furnace. Bata, okay. Selyado na ang deal. Hi. Ang yaman naman ng batang ito. Halika. Kunin natin ang mga materyales. Hi. Normal lang po. Grabe naman po talaga si Junior Sister Chu Zuan. Hi. Bata, talagang nakakahanap ka ng magaling na master. Magaling. Yang lintik na yan. Lahat yan ay pera ko na pinagsikapan kong kitain. Sige na, bata. Nakalabas na ba si Junior Sister Chu Linga?
Chulinga. Sino si Chulinga? Hindi mo kilala si Chulinga. Talaga, hindi ko kilala. Haha, naniniwala na ako. Sige na, pagkatapos kunin ang mga gamit, bilisan mo na at umalis. Hindi ako sanay makita ang ganyan mong pagpapanggap. Talaga, hindi ko kilala. Elder, sikat po ba si Chulinga? Kasalanan po ba kung hindi ko siya kilala? Hay, ang sakit, ang 1,000,000 ko. Napalitan lang ng kaunting gamit na to. Kailangan kong mabilis na i-upgrade si Zizuan Puppet sa Profound Grade. Ay nako, pera ko. Ay nako, ano to? Anong sitwasyon to? Ang pagtanggap niyong dalawa sa akin ay medyo kakaiba. Salubong sa iyo. Unggoy ka. Bilisan mo na at ibaba mo ako. Sige na. Kinatag ni Ye Chen ang tali. Bumagsak sa lupa ang dalawa. Sino ba talaga ang bumugbog sa inyo? Sina Chiyang at Kung Kao. Kayong dalawa. Nabusog kayo sa bagbog. Si Kung Kao. Kahit hindi mabait, isa siyang tunay na genyang stage. Si Chiyang. Kapatid niya si Chiwu. Nagsagupa din kayo. Narinig ko. Siya ang pang-8 sa ranggo ng 9 na true disciple sa inner sect. Hinanap niyo siya para makipaglaban. Nakapagtataka kung hindi kayo nabugbog hanggang sa maging bukol ang ulo. Hindi ba't dahil sa iyo? Buong araw ka parang pagong na nagtatago sa Jade Maiden Peak. Kung hindi ka nila makita, syempre kami ang hahanapin nila. May martilyo sa eksena ngayon. Wu Teng, binugbog ka rin. Bakit nagtatanong ka pa? Itong lintik na Jiang Yang na yan. Malinaw na sinabi na mag-solo. Tapos nilalaro niya ako ng bastos na laro. Lintik, talagang walang hiya ang sinabi ni Ye Chen. Ito ba ang paghihiganti ng mga bully? Idinagdag pa ni Zai yun. Sina Xiaoying at Yulin ay halos mag-isa lang din. Baka nabugbog din ang kalahati ng mga yan. Sining aitan ni Xiong-er. Kailangan naming lumaban. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi ko pa naranasan ang ganito. Galit din si Wu Teng. Yang lintik na yan. Papatayin ko para lang mawala ang galit ko. Si Ye Chen ay ngumiti ng misteryoso. Sige na, may plano ako. 4 sa kanila ang nagbubulong-bulungan. Pwede ba yan? Hindi sila madaling kainin. Kung magdadala sila ng maraming tao dito, malamang na mapalibutan kami at bugbugin. HMP, hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan. Hindi ba? Sige na, Ye Chen. Bata, kung ganun, kami, mga kapatid mo, tataya tayo ng 1 round. Tingnan natin kung kaya nating patayin lahat ang mga asong hura na yan. Sige, laro kung laro. Anong kinakatakutan? Kailangan mong siguraduhin na talagang tumpak ang target mo. Huwag kang mag-alala. Ang pag-akit sa iba sa bitag ang propesyon ko. Senior Brother Jiang, umalis na kayo ng maayos. HMM, hindi ko rin alam kung kailan lalabas si Ye Chen mula sa Jade Maiden Peak. Kailangan ko siyang patayin para lang mawala ang galit ko. Pagkatapos niyang sabihin yan, biglang lumitaw si Ye Chen sa harap niya. Oh, kaibigan. Hi. Hello, Senior Brother Jiang. Bye. Senior Brother Jiang. Saan ka tatakbo? Uod, Senior Brother Jiang Yang. Ang nangyari sa Wild Forest Trial ay puro misunderstandings lang. Ako, bilang junior brother, napilitan lang akong habaran kayo. Ikaw na lintik na yan. Huminto ka para sa akin. Kuya, huwag ka na pong humabol. Kung hindi, huhuberin ko kayo para ibalik sa inyo. Ikaw na bastos. Tingnan natin kung papatayin kita. Akala mo madali lang akong bugbugin. Halika dito. Kung kaya mo. HMP. Sa wakas, tinanggap mo na ang tadhana mo. Pagkatapos niyang gumawa ng isang hakbang, napansin ni Jiang Yang na may mali. Kaya, tinamaan siya agad ng isang bomba. Bago pa siya makabawi, 3 tao sina Xiong-er, Zai Yun, at Wu Teng ay sabay-sabay na sumugod. Bakit ganyan kayong mang-asar? Tinamaan si Jiang Yang ng palo ni Xiong-er. Patuloy na tinamaan ng atake ni Wu Teng. Pagkabagsak niya, si Zai Yun naman. Tikman mo ang aking Wild Dragon Palm. Ang hayop na yan ay binugbog ng walang tigil. Pagkabagsak niya sa ibaba, si Jiang Yang ay humihingal na parang aso. Tapos na ba kayo? Ngayon, oras ko na para lumaban. Bilisan nyo at mamatay na kayo para sa akin. HMM, Spiritual Energy. Kung meron ka, meron din ako. Kaya, binuhay din ni Zai Yun ang kanyang spiritual energy. Nagharap ang lakas ni na Zai Yun at Jiang Yang.
Ang hayop na yan ay nagsimulang lumipad ng malayo. Hindi ko akalain na ganito kakalakas. Batang Zai yun. HH. Senior Brother Jiang. Ikaw na tanga. Ye Chen. Ikaw na bastos. Mamatay ka na. Hihi. Pagdating sa kabastusan, hindi ako makakapalag sa'yo. Kainin mo itong palo ko. Ang hayop na yan ay nagsimulang matakot sa sandaling ito. Pagkatapos ay nataman ng palo ni Ye Chen. Nanlaki ang mga mata, at samuka ng dugo. Bilisan mo na at bumaba ka na doon. 3 palo pa lang yan. Bakit siya nawalan na ng malay? At nakatayo pa rin kayo doon. Tingnan nyo kung may anumang bagay na mahalaga sa kanya. Yang bakal na palo mo. Binili mo yan sa underworld black market dati. Hindi ba? Tama. May ano pa. Bilisan nyo na at tingnan nyo kung may mga mahahalagang bagay. Pagkatapos, maghukay kayo ng butas at ibaon ang lalaking ito. Kapag tapos na, asikasuhin natin ang susunod na target. Hehe, noong una, talagang bulag ako. Kung nabili ko lang yung palo na yan, sana ayos na ako. Anong niloloko mo? Meron lang siyang 8,000 spirit stones at isang bote ng spirit liquid. Halos kalahating araw ang nasayang. Nawala ang lakas. Meron lang 8,000 spirit stones at ilang bote ng spirit liquid. Ganyan siya kahirap, dahil hinuberin mo siya sa wild forest. Tama ba? Tama. Dahil sa iyo, nanakawan kami. Tingnan natin. Paano natin to aayusin? Pero, nauubos na po ang pera ko. Naubos na. Nanakawan mo ang napakaraming tao. Tapos sasabihin mo sa akin na naubos na ang pera mo. Hey, kakabili ko lang ng materyales. Gather Spirit Talisman. At Profound Spirit Talisman para i-upgrade ang human grade puppet. Wala na akong isang kasing ngayon. Bakit kayo tahimik? Ibalik mo ang pera ko. Ikaw na mabahong hayop. Mahigit 1,000,000. Napalitan mo lang ng tumpok ng basura. Ikaw na prodigal son. Galit na kami. Uyy. Hindi na po. Hindi na po. Wala na akong pera. Pwede pa naman tayong kumita ulit. Hindi ba? Kok. Hindi kaya. Paano kung mangakit ulit ako ng isa pa? Siya ang mananakaw sa inyo. Tapos nakawin natin ulit. Put in. Kung nagnakaw, kailangan na nakawin ulit. Magpahinga muna tayo ng ilang oras pa. Napapagod ang pag-akit sa isda. Pwede bang magpahinga muna? Bata. Kailan tayo magsisimulang gumawa ng Spirit Origin Peel? Spirit Origin Peel. Hi. Sa ngayon, maghintay muna tayo. Base sa kalahating bihasa kong alchemy technique, kahit marami ka pang spirit herbs na ibigay sa akin, hindi ko rin magagawa. Kahit na ang immortal will eye ko ay may kakayahang mag-replicate at magdados ng alchemy technique at peel refining methods. At kaya ko itong gawin sa isang tingin lang. Pero ang paggawa ng 2-pattern spirit peel, na hindi ko pa nagawa, ay mangangailangan ng napakaraming lakas. Sa ngayon, hindi pa talaga pwedeng gawin. 3 araw pa. Bibigyan kita ng 3 araw pa. Sapat na ang spirit herbs para sa alchemy na inihanda ko. Pagkatapos ng 3 araw, si Zai yun. Pupunta ako sa Jade Maiden Peak para hanapin ka. Ano sa tingin mo? 3 araw. Mas nagmamadali ka pa kaysa pupunta sa pista. Wala nang ibang paraan. Ang cultivation method na ginagawa ko ay may problema. Nakakaapekto sa kaluluwa. Kaya kailangan kong mabilis ang Spirit Origin Peel. Kung hindi lang mahal ang Spirit Origin Peel, hindi na sana kita iistorbohin. Sige na. Kung gayon, gaya ng sinabi mo, magpatuloy tayo sa orihinal na plano. Akitin ko pa ang isa pa dito. Sa pagkakataong ito, kailangan nating akitin ang medyo mataba. Sige. Ye Chen. Naglakas loob siyang bumaba ng bundok. Narinig ko, si Senior Brother Jiang Yang ang pupunta dito para hanapin siya. HMP. Si Senior Brother Jiang Yang na naman. Ang Senior Brother Jiang Yang nyo. Hinuberin na naman ng lolo nyo. At inilibing sa malalim na hukay. Isang grupo ng mga tanga. HMM. Malakas ang aura na to. Pagbati. Senior Brother ni Feng. Siya si Feng. Ang dakilang disipulo ni Feng Wuchen. Ang Peak Master ng Yujian Peak. At pangalawa sa ranggo ng mga true disciple ng Inner Sect. Pagbati. Senior Brother ni Feng. Matatag na parang bundok. Lumalakad na parang ulap. Ang dakilang disipulo ni Master Feng Wuchen ay talagang may natatanging karisma. Hindi mapagmataas. Hindi mainitan ang ulo. Kalmado na parang nag-iisa.
Bagaman malamig at kaunti ang salita, may posisyon siyang mataas. Makakakuha siya ng kaibigan. Biglang may boses na dumating. Ye Chen, papatayin kita. Si Kung Kao pala. Naglaban ang dalawa sa kanilang internal energy. At pagkatapos ay naitapon silang dalawa sa magkabilang panig. HMP, hinahanap ka ng lolo mo. Senior brother kong. Puro misunderstanding lang ito. Puro misunderstanding lang. Misunderstanding ang nanay mo. Ye Chen, tumayo ka dito para sa akin. Huwag mo akong habulin. Kung hindi, hindi ako tatakbo. HMP. Oras na para habaran ko ang katawan mo. Si Kung Kao, punong-puno ng pasa ang mukha at nawalan ng gitnang ngipin. Haha, inilibing na naman ang isa. Haha, ang saya ng paglibing ng tao. Ang patuloy na paglibing ng tao ay patuloy na kasayahan. Si Ye Chen ay huminga ng maluwag. Habang naguhukay at nagal-ilibing ng mga tao. Sobrang nakakaadik. Nailabas ko na ang galit ko. Babalik na ako. Isa lang ang araw ng pahinga ko. Kung mahuli ako, mabubugbog na naman ako. Huwag ka nang umalis. Huwag ka nang umalis. Mayroon pa yang batang si Chiyang. Gumawa na tayo ng malaking gulo. Saka na tayo umalis. Siya ang pangwalo sa ranggo ng True Disciple sa Inner Sect. Tiyak na napakarami ng gamit niya. Agadin din natin ang sa kanya. Saka na tayo umalis. Tama, si Chiyang ay hindi tulad ni na Jiang Yang at Kung Kao na pwedeng ikumpara sa kanya. Bilang isa sa siyam na true disciple ng Henggayu sect, puno siya ng kayamanan. Sabi ko, hindi pa ba kayo gumagaling? Baliw na kayo sa pagnanakaw. Si Chiyang, pwede ba natin siyang galawin? Kahit maakit ko pa siya dito. Sa tingin nyo ba, base sa ating apat, kaya natin siyang harapin? Nagkamot ng ulo si Xiong-er. Hindi. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Idinagdag pa ni Woteng. Tama. Ang bakal na palo mo. Napaka-domineering niyan. Sa pinakamasama, ilang palo lang sa kanya. Ayos na. Si Chiyang. Paano siya naging isa sa siyam na true disciple ng Henggayu sect ng basta-basta? Ang spiritual energy niya. Pagkalabas pa lang, hindi na tayo makatayo. Tigilan nyo na yang iniisip nyo. Sa pinakamasama, isang bagbog lang ang aabutin natin. Anong kinakatakutan nyo? Kung gusto nyo lumaban, lumaban kayo. Wala akong oras. Hoy, bata Ye Chen. Huwag kang umalis. Isa na lang. Isang beses na lang tayong magnakaw sa huli. Kung hindi natin pagnanakawan si Chiyang. Pagnanakawan natin ang iba. Isang beses lang to. Sige. Maghintay kayo. Sa pagkakataong ito, mang-aakit ako. Hehe, itong lintik na matabang ulo na to. Talagang sekim. Maaga o huli. Makukulong ka at magbibilang ng oras. Ang batang baka, Ye Chen, ay nakatayo sa lamig ng hamog. Nakahiga, biglang bumangon siya. Narinig niyo ba ang sigaw ng kung sino? Saan ang sigaw? Maliit na bagay. Ginagawang malaking bagay. Hay, may problema ba ang tenga ko? Hindi pwede. Saklolo, bilisan niyo at tulungan ako. Anong sitwasyon to? Lintik, huminto ka. Ikaw na walang hiya. Hulihin siya. Harapin siya. 4 na junior brother. Bakit nagmamadali kayo? Dito na lang kayo at makipaglaro hanggang sa magsawa kayo. Ikaw na matabang Xiong. Ikaw na mabahong hayop. Nagbigay ka ng malas sa mundo. Nagbigay ka ng malas sa amin. Tingnan ko kung saan kayo tatakbo. Supalin niyo sila para sa akin. Si Zai yun. Manatili ka dito para harangan sila. HMP. Talagang hindi alam ang lugar nila. Ang walang pangalan ay pinatawag ang Susano-like construct. At nagharap sila. Isang malaking pagsabog ang nagdulot ng pagkabigla sa 4 na batang baka. Lahat sila ay gumulong at nabagsak. Hay, hindi pala siya karaniwang malakas. Ang plano naming saktan sila ay nabuking na pala. Kung hindi, paano naman sa isang iglap lang ay ang dami agad na tao ang dumating? Ang ibig nilang sabihin ay isang malaking net para mahuli tayong lahat. Talagang ang paglakad sa gabi ay makakasalubong ng multo. Maghiwalay na tayo at tumakbo. Huwag na tayong magpahuli. Mabilis. Lumipad na kayo sa iba't ibang direksyon. Hok. Kumalat kayo sa lahat ng direksyon. Tingnan ko kung paano kayo hahabulin. Itong lintik na buhay na to. Hinahabol talaga nila ako. Ay nako, bakit ang malas ko? Bakit walang humahabol sa iba? Lahat sila ay nakatutok kay Ye Chen lang. Hindi kami hinahabol. Uyy.
Uyy. Bakit parang ako ang dahilan kung bakit napahamak itong batang Yechen? Xiong bakit nakatayo ka pa dyan? Bilisan na, kuya. Hindi nila tayo hinahabol. Kaya pwede tayong magulo sa likod nila. Sunugin natin ang likuran nila. Hindi natin dapat sirain ang suppression tower na iyon. Kung hindi, magdudulot iyon ng malaking problema. Qiyang, kung may tapang ka, huwag kang gumamit ng spiritual energy. Bilang isang marangal na genyang stage, gumagamit ka ng spiritual energy laban sa isang chi condensation stage na tulad ko. Hindi ka ba nahihiya? Haha, tigilan mo na yung plano mo ng pag-challenge. Hindi yan gagana sa akin. Nang marinig ito, huminto si Yechen at pinakawalan ang 18 Dragon Subduang Palms. Talagang mahina. Nagtawag si Qiyang ng spiritual energy para mawalan ng bisa ang ultimate skill ni Yechen. Naapektuhan din ang batang baka, Yechen. Pagkatapos ay gumulong ng ilang beses. Nang tingnan niya, 2 bituin na ang nagniningning sa kanyang bracelet. Lintik, niloloko mo ba ako? Kailan yan Hindi? Bakit ngayon pa? O sadyang malas lang talaga ako? Tumakbo pa. Kok. Gusto ko munang magpahinga. Hindi pwede. Malapit na siyang mamatay. Pero matigas pa rin ang ulo. Tingnan natin hanggang kailan ka kayang tumigas. Tapos na. Bata Yechen. Mamatay ka na. Pinatawag ang Spiritual Energy Treasure Tower. At pinatungan nito ang batang Yechen. Ito ang kapalaran ng sinumang magagalit sa Qi family ng Southern Territory. Biglang nahilo si Qiyang. Nang tumingin siya, nakita niya ang batang baka, Yechen, na lumalaban sa spiritual energy. Hok, talagang. Ang Silver Treasure Tower ay ang kanyang signature magic treasure. Gumamit siya ng kaluluwang lakas para makonekta kay Qiyang. Ang Silver Treasure Tower ay bumangga sa bakal na palo. Ibig sabihin, tiyak na tumama na rin sa soul imprint ni Qiyang sa loob ng Treasure Tower. Ikaw, anong taktika ang ginamit mo? Haha, tingnan mo yung itsura mo. Hindi pa nakakaranas. Ito ang dog-beating immortal staff. Ang palo na espesyal na ginagamit para paluin ang ulo ng iba. Oops, natangga siya ng tamaan. Yechen, papatayin ko kayo. Base sa walang kwenta mong kakayahan. Mamatay ka na para sa akin. Si Yechen ay patuloy na tumatakbo ng baliw. Nang mapagtanto niya ang panganib, mabilis na lumipad palabas ng pagsabog ang batang baka, Yechen. Si Qiyang ay patuloy na nagpapakawala ng palad ng baliw. Hinitit ng batang baka, Yechen, ang usok hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Lintik, ngayon, napalibutan na naman ako, Yechen. Tingnan ko kung paano ka tatakbo ngayon. Pagkasigaw niya ng lintik, tinamaan siya agad ng palo at samuka ng dugo sa bibig. Ito, bastos sa akin. Bilisan niyo at pigilan siya. Muling ginamit ni Yechen ang 18 Dragon Subduang Palms. Lumayo kayong lahat para sa akin. Lahat sila ay binugbog ni Yechen hanggang sa maging wala na silang silbi. Si Yechen, pagkatapos bugbugin, tumakas na naman. Karapat-dapat sa pangalan ng 7 Tricks Martial Arts sa alamat. Isang grupo ng mga basura. Pero nagawa pa rin nilang hayaang makatakas siya. Bantayan niyo ang mga labasan sa likod ng bundok para sa akin. Tiyak na hindi siya makakatakas. Ang iba naman, halukayin niyo ang buong lugar na ito. Tingnan ko kung hanggang kailan siya makakatago. Bukod pa dyan, bilisan niyo at papuntahin si Yang Ban dito para sa akin. Senior Brother Yang Ban, ang isang marangal na isa sa 9 na true disciple ng Henggayu sect. Kasama pa ang mahigit 100 inner disciple. At nakipaglaban na ng higit sa kalahating gabi. Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ni Qiyang mula nang ipanganak siya. Si Yang Ban, pang-7 sa ranggo ng 9 na true disciple ng Henggayu sect. Mas malakas kaysa kay Qiyang. Sa pagkakataong ito, talagang nagalit si Qiyang. Nagpalit ng eksena. Sa loob ng kuweba, ang batang baka, Yechen, ay umiinom ng tubig para bumalik ang lakas. Hok, hintayin mo lang hanggang sa bumalik sa normal ang kondisyon ko. Ipapatikim ko sa inyo kung ano ang magalang. Sa pagkakataong ito, talagang galit na si Senior Brother Qiyang. Para hulihin si Yechen. Inimbitahan pa nila si Senior Brother Yang Ban dito. Yang Ban, kayong 2 true disciple. Talagang binibigyan niyo ako ng malaking halaga. Ako lang si Qiyang. Hindi ko na siya kayang talunin. Lalo pa kung mayroon pang isang Yang Ban na darating.
Itong matabang siyong na yan. Put in. Talaga. Napahamak ako dahil sa iyo. Ngayon, ano na ang susunod na gagawin? Meron na. Meron na. Subukan natin. May pag-asa pa kaysa sa wala. I upgrade si Zizuan sa Profound Grade Puppet. Ito ang 5 piraso ng materyales para sa upgrade. Ngayon, magsimula na. Gumamit si matabang siyong ng 1,000 Li sound transmission. Maliit na Yezi. Buhay ka pa. Hoy, lintik na matabang lalaki. Muntik na akong mapatay mo. Kaya mo pa akong murahin. Kung ganun, patunay na buhay ka pa. Tanggalin mo yang ngipin mo. Umalis ka na. Kung makita pa kita, babasagin kita. Talagang nakakainis. Hi. Hindi naman namin kayo iniwan. 3 kami. Nasa likod din ng bundok. Nasaan ka? Pupuntahan ka namin. Sa isang kuweba sa Timog Silangan. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong tama ang tingin mo. Huwag kang magdala ng maraming tao dito. Hi. Naiintindihan ko na. Anong ginagawa mo? Ye Chen. Pabayaan mo na lang ako. Bilisan mo na at pumunta ka na dito. Natatakot ako sa multo. Hindi ka basta-basta nabugbog. Umalis ka na sa isang tabi. Bilisan mo na at pag-usapan natin kung paano tayo makakalabas. May paraan ako, pero kailangan ng oras. Anong paraan? Si Zizuan ngayon. Kung i-upgrade siya sa Profound Grade Puppet, baka kaya niyang labanan si Chiyang. Okay lang ba yan? Huwag kang mag-alala. Senior Brother Ye. Nitong mga nakaraang araw, palagi akong nakikipaglaban sa Profound Grade Puppet. Alam ko na ang mga pagbabago nila. Si Zizuan ay napakahusay na dati. Idagdag pa ang isang malaking supot ng materyales ko para sa pag-refine. Tiyak na walang magiging problema. Akala nyo ba nagwaldas ako ng mahigit 1 milyon? Hanggat tapos na ang pag-refine bago nila kami madiskubre. Tiyak na makakalabas tayo. Nang marinig ito, hindi rin alam ng 3 batang baka kung ano ang sasabihin. Narinig nyo na ba? Tumawag na naman si Chiyang ng isa pang true disciple dito. Tiyak na gusto niya kaming patayin lahat. Nasa likod kami ng bundok. Kahit patayin nila kami, hindi kami kailangan matakot sa parusa ng sekta. Kung mananatili tayo dito, maaga o huli mahuhuli tayo. Lintik, anong ginagawa nyo? Huwag mo akong pigilan. Pagkarinig ko lang ng mahigit 1 milyon. Gusto ko na siyang bugbugin. Huwag na. Wu Teng, panatilihin mong kalmado ang ulo mo para sa akin. Huwag nang palalay ng sitwasyon. Ngayon, ang paghahanap ng paraan para makalabas ang pinakamahalaga. Gusto ko rin siyang bugbugin. Zai Yun, kalmado lang. Si Xiong Erdin ay niyakap ang mga binti ni Wu Teng para pigilan siya. Ngayon, si Zhuang Kei na naman ang pumasok. Tingnan natin, baka nasa loob ang batang yan. 3 batang baka ang biglang lumitaw. 3 mga batang tupa ang nagulat. At pagkatapos, boom. Array. Nagtatanong ako, Ye Chen, gaano pa karaming oras ang kailangan mo? Ang mga maliit na kalaban ay madaling harapin. Kung dumating si Chiyang, hindi natin kayang harapin siyang magkakapatid. Kailangan ko pa ng 1 oras. Kung gayon, bilisan mo na. Ang kanang mata ko ay kumukurap-kurap. May masamang kutob ako. Alam ko na. Magdahan-dahan ka na. Huwag na sumigaw ng malakas. Tumahimik kayo. Kung tumawag pa sila ng iba. Para na tayong nagpaalam sa lolo natin. Si Ye Chen ay huminga ng maluwag. Legend Refining. Refining the bones and tendons of the Savage Bull. Casting the Meridians. Snow True Jade Milk Fusion. Sa wakas, kumpleto na ang nawawalang kaliwang braso. Sige na. Isil na natin ang Spirit Talisman. 2 Spirit Talismans na ang nasil. Senior Brother Chi. Ang likod ng inner sect ay malaki kung malaki. Maliit kung maliit. Ang paghahanap sa kanila ay parang paghahanap sa mga disciple nyo. Baka hindi pa rin namin sila mahahanap hanggang umaga. Ako si Yang Ban. Gumastos ako ng 30,000 Spirit Stones para imbitahan ka dito. Hindi para makinig sa sermon mo. Chi Yang. Ikaw na true disciple na pang-8 sa Henggayu. Kailan ka naging ganito irritable? Napakarami ng tao. Kahit ang isang chi condensation stage ay hindi mahuli. Kung lumabas ang balitang ito, hindi ba't pagtatawanan lang tayo ng mga tao? Minamaliit mo ba ako? Hindi ko naman minamaliit. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang katotohanan ay masakit.
Hindi maganda sa pandinig. Ngayon, magdagdag ka pa ng 20,000 spirit stones. Tutulungan kitang hanapin siya. May paraan ka para hanapin siya. 20,000 spirit stones lang. Ang young master ng Chi family sa Southern Territory ay hindi naman siguro ganyan kakuripot. Yang Ban, talagang minamaliit kita. Sige na, walang problema. Sabihin mo sa akin ang taguan ni Ye Chen. Northern Deeper 7-star King. Hindi ko akalain na may ganoon kang kayamanan sa kamay. Masyado mo akong pinupuri, junior brother. 7-star position ng compass. Maliwanag, maliwanag. Narito sila. Ang buong grupo ng mga daga ay nasa kuwebang yan. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung saan kayo tatakbo. Lahat kayo, pumunta sa kuwebang yan. 80 zang sa timog silangan. Nandyan si Ye Chen. Ye Chen, gusto kong makita kung gaano kakahirap kalabanin. Biglang bumuhos ang ulan. Hindi maganda. May ilang malakas na aura na papunta dito. Bukod pa dyan, galing sa lahat ng direksyon. Ye Chen, gaano pa karaming oras ang kailangan mo? Itong lintik na apo ni Chiyang. Malamang nalaman na niya na nandito tayo. Huwag mo akong takutin. Malapit na. Kayang-kaya niyong tiisin ng kaunti. Sa wakas, dumating na si Chiyang. Lintik, ang bilis niyang dumating. Ye Chen, ngayon, kung hindi kita dudurugin para aipakin sa mga aso. Hindi ako si Chiyang. Sabi ko, pwede bang bilisan mo ng kaunti? Ha, kalahating saglit na lang. Lintik, tiyak na hindi kami makakayanan. Chiyang, Yang Ban, 2 true disciple. Kung isa sa kanila ang biglaang umatake, tiyak na matatalo kami. Lintik, kung hindi kayang tiisin, kailangan tiisin. Gumamit na naman si Chiyang ng Susano-like treasure tower. Lintik, ito na naman. Kung gayon, ako rin. At pagkatapos, naganap na naman ang isa pang pagsabog. HMP, hindi alam ang sariling kakayahan. Kung may tapang ka, pumasok ka dito at magtago. One-on-one, batang lalaki. Karapat-dapat ka bang makipagsolo sa akin? Haha, ikaw na lintik na yan. Nagpatuloy ang pagsabog sa ikalawang pagkakataon. Lintik na matabang lalaki. Ngayon, tingnan ko kung saan ka tatakbo. Zai Yun, ngayon, papatayin kita. Lumayo kayo. Ye Chen, ang mabuting kapatid mo, malapit nang mamatay. Ngayon ka lang lalabas. Sinabi ko na noon, kapag nagagalit ka sa Chi family ko, mamamatay ka ng malungkot. Ngayon, ang sinabing iyon ay ipapatupad na. Si Ye Chen ay nakatutok pa rin sa pag-upgrade kay Zizuan Puppet. Sinuntok ni Chiyang ng Pamchi sa loob. Kulang pa ng kaunti, kung mangyayari ang anumang pagkakamali sa sandaling ito. Mawawala lang ang lahat ng pagsisikap. Nagbigay ako ng ganoong kalaking halaga. Hindi ka dapat biguin ako. Mamatay na kayong lahat para sa akin. Sina Xiong-er at Zai Yun ay binugbog hanggang sa lumipad sila papunta sa ugat ng lumang puno. Sa sandaling ito, pagod na sila. Nakayuko ang mga mukha. Nang tingnan niya, si Woteng ay nakahiga sa lupa at buhangin. Bata, ibinuhos na namin ang lahat ng lakas namin. Nasa iyo na lang ang pag-asa. Hay, Ye Chen, nakita mo na ba? Ito ang kapalaran ng mga kasama mo. Masakit ba? Hayop. Si Chiyang ay tumawa na parang nanalo sa loto. Sumugod kayo. Patayin niyo silang lahat. Huwag hayaang may mabuhay. Kung sisihin kami ng sekta, ang Chi family ng Southern Territory ang sasalo. Ang mga henchmen ay umungol at sumugod. Patayin siya. Patayin siya. Haha. Ye Chen. Ito. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Si Chiyang ay nakatayo sa labas. Naghihintay ng balita at tumatawa ng malakas. Anong saysay ang pagbugbog sa kanya sa loob? Ilabas siya dito at bugbugin. Ang mga asong her ay binugbog hanggang sa maging basura. Nagulat si Chiyang nang makita ito. Mga walang kwenta. Ye Chen, malapit ka nang mamatay. Bakit pinipilit mo pa ring magpakita ng misteryo? Isang side-like aura ang lumipad mula sa loob at direktang umatake kay Chiyang. Pinilit siyang buksan ang kanyang kalasag para lumaban. Paano nangyari yan? Hindi si Ye Chen yan. Sino ba talaga yan? Bilisan mo at lumabas ka dito. Sa loob ng kuweba, may iba pa palang nakatago. Ang makakayanan na sirain ang depensa ni Chiyang ng direkta ay dapat na isa sa 9 na true disciple ng Henggayu sect. At dapat ay mas mataas ang ranggo kaysa sa akin at kay Chiyang. Hinabol at pinilit nyo kaming patayin buong gabi.
Ngayon, oras na para bayaran nyo kami. Puppet yan. Paano nagkaroon siya ng profound grade puppet? Bilisan nyo. Pumasok tayo sa loob. Mga kapatid, lintik, muntik na kaming mapahamak. Ang puppet, mukhang sinasalubong niya ang mga asong Hera. Talagang malupit. Akala ko papahirapan lang niya kami ng konti. Hindi ko akalain na papatayin niya talaga kami. Kung may matatag na suporta, pwede ba silang maging walang batas? Kami, sa pinakamasama, kumuha lang ng gamit ni Chiyang. Tapos gusto pa niyang pumatay para burahin ang ebidensya. Bilisan niyo at magpagamot kayo. Ang puppet na ito, kaka-upgrade lang niya sa profound grade. Hindi ko pa sigurado kung gaano kalakas siya. Sana lang kaya niyang pigilan sina Chiyang at Yangban. Hawakan mo sila para sa akin. Ang Zizuan puppet, may mga mata na parang tula na may kaluluwa. Lumipad ng diretso papunta sa dalawang mga batang tagak, kalaban. Naghahanap ng kamatayan. Si Zizuan ay sumugod ng baliw. Minamaliit pala niya ang suppression ng spiritual energy. Pinatawag na naman ang Susanoo like treasure tower. Ang hayop na Chiyang ay naitulak palayo. Humihingal na parang aso. Ito, paano nangyari yan? Bakit ang lakas ng babaeng puppet na to? Talagang hindi ka panipaniwala. Ye Chen. Sa isang araw, gawan mo rin ako ng ganyang puppet. Walang problema. Ito, masyadong malakas. Isang palad lang. Tinalo ang signature magic treasure ng isang true disciple. Masyado nang malakas. Mas malakas pa nga kaysa kay Feng Ying. Si Chiyang ay paulit-ulit na sinipa ni Zizuan. Sa huli, sinipa pa siya ng diretso sa mukha ni Chiyang. Ang sipa ay nagpahaba ng guhit sa mukha ng binata, Chiyang. Ano pang ginagawa niyo doon? Sabay-sabay na tayong sumugod. Ang mga batang tagak ay pinakawalan ng kanilang ultimate skill. Ang Myriad Sword Red Dust. Nagliliyab na naman ang mga mata ni Zizuan. Nagsimula siyang gumamit ng secret technique. Isang formation ang bumugbog sa mga batang tagak hanggang sa magtalsikan sila. Ay nako, talagang kahanga-hanga, Ye Chen. Kailangan mong gawan ako ni Zion ng ganyang puppet. Gawan mo ako kahit magkano pa. Pagbalik ko, mag-iipon ako para gumawa ng isa. Tulungan mo kami, Ye Chen. Ito ay isang profound grade puppet. Ang lakas. Ang kahinaan niya ay may dalawang spirit talisman sa katawan niya. Lahat, magkumpol-kumpol kayo at atakehin ang kahinaan. Ang sentro ng katawan niya. Ganun pala, bilisan nyo na. Sumugod na kayo, mga lintik. Yangban, lintik ka. Sina Chiyang at ang grupo ay tumpak na nahanap ang taguan namin. Tiyak na may kinalaman yan sa lintik na Yangban na yan. Lahat ng ultimate skills ay diretsong ipinadala patungo kay Zizuan. Sumigaw ng malakas si Ye Chen. Zizuan, bilisan mo at depensahan ang sarili mo. Ang mga mata ni Zizuan ay nagliliyab na pula. Falling Cherry Blossom Sword Array. Ito ang domineering ultimate skill. Talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Pagkatapos magdepensa ng ilang sandali, itinuro ni Zizuan ang langit at nagsimulang lumaban. Dahilan para magkagulo ang grupo ng mga batang tagak. Ang braso ko, Array. Tulungan ako. Bigla ang umatake si Chiyang mula sa likuran ni Zizuan. Flying Dagger Sword Art. Si Zizuan ay mabilis na umiwas. Pagkatapos ay binuhay ang Lotus Liver Supplementary Palm. Paliparin ng hayop na Chiyang. Lahat, sabay-sabay na kayong sumugod. Ang puppet ay inikat ang kanyang mga mata at sinampal ang bibig ng batang tagak. Isang sword chi ang tumusok sa katawan ng isa pang batang tagak. Patuloy, isang sipa sa natitirang batang tagak. Hay, talagang kahanga-hanga, walang batas. Talagang napakawalang batas. Yangban, hanggang kailan ka manunood? Kung gusto mo akong tulungan. 10,000 pang spirit stones. Itong lintik na yan. Marunong talaga siyang mag-demand ng pera. Talagang sinasamantala niya ang sitwasyon. Tanggapin mo yang 10,000 spirit stones na yan. Sige na, sa akin na yan. Binuhay ni Yangban ang kanyang fake Super Saiyan technique. Hindi maganda. Magaling sa pagtali. Yangban. Hindi maganda. Na-control na ng spirit talisman si Zizuan. Xiong-er, ibigay mo sa akin ang Chasing Wind Arrow. Heto na. Si Ye Chen ay naghanda ng pana. Yangban, tikman mo ang Chasing Wind Arrow ng lolo mo. Ang palaso ay malapit na kay Yangban. Ngunit naharangan niya ito. Hindi alam ang sariling kakayahan. Pagkasabi niya noon, dinurog niya agad ang palaso. Samantala,
Si Chiyang ay sunod-sunod na umaatake sa puppet. HMM. Akala ko kung anong kakayahan mo. Itong pana na to. Walang kwenta. Huwag minipin. Nagsisimula pa lang. Ngayon, ang aking 5 bows technique. Si Yang Ban. Nakatiklop ang kamay sa likod. Ginamit niya ang kanyang pamaypay para salagin ang atake. Zizuan. Bumalik ka at bugbugin mo itong lalaking to para sa akin. Nang marinig ito, inilagay ni Zizuan ang kanyang paa sa espada at mabilis na lumipad. Ikinagulat ni Chiyang. Lumipad siya ng direkta patungo sa hayop na Yang Ban. Nagpakawala siya ng isang palm technique na nagpangiwi sa hayop na yan. Naitulak siya palayo ng kaunti. Hok-hok, masyadong malakas ang palm force. Bago pa siya makahinga, paulit-ulit na siyang inatake ni Zizuan. Bagay lang sa iyo. Ikaw na lintik. Ito. Sinasamantala mo ang sitwasyon. Mabilis na umatras si Yang Ban. Sumigaw na naman siya ng malakas. Sa pagkakataong ito, hindi na Super Saiyan. Nagliliyab na ang kanyang mga mata. Pupunitin kita.